munti ko na malimutan. Meron nga pala akong kakausapin na importanteng tao. Pwede bang umalis? Oo, sige. Basta kailangan mo lang bumalik dito bukas ng alas 6. Sige. Hisoka, kasama ba ito sa plano? Siyempre. Mahuli ko isang miyembro ng Ginebryutan. Oo, sigurado yun. Sige, maliwanag. Magkita na lang tayo. Nakita mo? Oo, may kadelang pumulupot sa kanya at bigla na lang siyang hinila. Baka mayroong bagong indyong dumating. Naparalisa na si Uwan dahil sa lason at ng mga linta na nasa loob ng kanyang katawan. Delikado ng lagay niya. Puntahan natin. Malalaman ko kung saan siya dadalhin. Siguradong hindi na makikitang sinulid ang dahil sa Zetsu. Huwag lang silang gumamit ng Gyo kung hindi makikita nilang karayom at ito'y itapon. Susundan sila ng sinulid kahit saan sila magpunta. Bata, kung hindi ako nagkakamali, ang sinabi mo sa kausap mo ay nahuli mo ko. Ibig bang sabihin na gano'n ka nakahusay sa paggamit ng kadenang ito? Bakit hindi mo pa ako tapusin? Baka magsisi ka. Tumahimik ka. Hindi mo ba naintindihan? Ang sinasabi ko ito na ang pinakamagandang pagkakataon para sa'yo. Kaya mabuti pa, huwag mo na sayangin. Sabi ko, tumahimik ka. Kakaibang kapangyarihan. Hindi lang dahil sa epekto ng laso. Masabi talaga siyang malakas. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa pagpapabunga. Pero kaya niyang gamitin ang pagpapalakas para magamit sa pakikipaglaban ng kadenang ito. Hindi ako babagsak. Kailangan ko ito matagalan. Ang kapangyarihan ng kadena na ito ay gagamitin ko lamang para sa inyong grupo. Para mahuli ang Ginebryutan at mapagkaita ng kalayaan. Huwag mo siyang tapusin. Marami pa tayong kailangang impormasyon. Pag ginabit ko ang kapangyarihan nito sa isang taong hindi miyembro ng Ginebryutan, sa isang iglap lang ay babawiin niya rin ang aking buhay. Ang dalawang pangako mo aking binitiwan, pakikipagsapalaran ang nagpapalakas sa kapangyarihan. Mas delikado, mas malakas sa kapangyarihan ng Menas. Teka sandali, ayos lang ba siya? Walang problema. Sigurado ka? May sumusunod! Ano? Tignan niyo ang face nila! Ano bang nangyayari? Inilalayo na nga natin ang problema. Nung kunin ko siya, ang alam ko hindi nila tayo nakita. Ang sinulid, ginamitan ng Nena. Ang saan mo? Nandito sa may binti niya ang karayom. Kunin mo! Oo nga. Nakita na nila. Maabutan na naman natin sila. Ano ba, Pasyo? Bilisong pa ang kaunti. Ano nangyari? Bakit nawala sila? Nakita ko mayroong bigla na lamang tumalon sa harapan ng sasakyang humahabol sa atin. Baka isa siya sa natitirang Indio. Tinuro niya ang madaling daan papunta sa syudad. Ayos! Ano ba? Ilabas niyo ako! Kung ganun, hindi pala kayo mga ordinaryong tao. Sa sobrang bilis ng ginawa nyo para makalabas lang ng sasakyan kinabahan yata ako ng kaunti. Ano ba? Pansinin niyo naman ako! Mali talaga ang posisyon ng upuan ni Nobunaga. Pero natutuwa ako sa taglay ng kapangyarihan. Lumilit ang kahit na anong ibalot niya sa telang yon. Kapag ginamit mo yan, maaari mo na ibulsahan lahat ng kayamanan. Alam ko na, isa pala siyang tagapagdala. Kaya niyang ibalik ang kahit na anong bagay sa normal nitong laki. Ah? Ano ba talaga ang mga yan? Sila na ba malulupit na miyembro ng Ginebryutan? Mukha naman sila mahina eh. Teka, hindi ba't 10 ang lahat ng miyembro ng Inju? Palagay ko nandito na rin yung iba. Nakapagtataka. Yung isang gumagamit ng kadena ay tinako si Uvon gamit yung kotse. Ibig sabihin hindi siya Inju. Malalaman natin yan kapag tinanong natin sila.
Ikaw, gumising ka. Ano? Alam mo na ba kung anong mangyayari sa'yo? Sabihin mo kung saan nyo dinala yung mga ninakaw niyong kayamanan. Teka, anong oras na ba? Gaano katagal na ba yung pagtulog ko? Hindi mo yata naiintindihan ang kalagayan mo. Sa oras na ito, ako lamang ang maaaring magtanong. Pwede ka lang magsalita kung sasagutin mo ang tinatanong ko sa'yo. Ituloy mo. Kung magagawa mong gasgasan kahit na konti ang aking katawan, sasagutin kong tanong mo. Nasabi nila sa akin na hindi ka raw tinatabla ng bala. Kahit basuka ay wala pa rin epekto sa katawan mo. Kaya may susubukan akong espesyal para sa'yo. Mahusay ang espadang ito. May kakaiba siyang lakas. Kaya niyang palakasin ang kapangyarihan ng aking Nel. Ito na siguro ang huling barahang may pagmamalaki ko sa'yo. Pasensya ka na kung aabusuhin ko ang paggamit nito. Pero balita ko'y maganda raw ang pinakita mo laban sa mga Inju. Maliit na bahagi ng tent. Ginamit ko yan para makapasok. Anong lakas ang nasa isip meron siya? Kung ano ang nagpapatatag sa kanyang katawan ay hindi nagmumula sa kanyang aura. Ang kapangyarihan ng kanyang pag-iisip ay hindi naapektuhan kahit anong gawin sa kanya. Ang klase talaga. Kung titingnan ko ang pisikal na lakas, matatagalan ng kaunti bago ako makabawi. Tuwing ikaw walo ko nag-aapunan, ang pakiramdam ko sa aking tiyan ay hating gabi na. Wala akong pakialam dyan sa inyong espada. Basta ang tingin ko lang ay masyado siya mapurol. Pero ayos na nun, kahit hindi masyadong pumasok, nagasgasan pa rin ako. Para hindi naman sumama ang loob mo, sasagutin ko na rin ang mga tanong mo. Pero makikipagkasundo ka muna sa akin. Mabuti pang pakawala mo na ako dito at ibabalato ko na siyang buhay mo. Anong sinabi mo? Ang kailangan lang ng grupo ko ay yung mga kayamanan sa subastahan. Mukha namang wala kayong nalalaman tungkol doon, kaya wala akong pakialam sa inyo. Huh? Teka muna sandali, hindi ba't kayo ang kumuha ng mga iyon? Noong dumating kami, wala nang laman yung vault. Kinuha na raw yun isa sa mga tinatawag nilang Inju. Nakakalungkot. Mukhang hindi kayo napagsabihan tungkol sa bagay niyo. Sa palagay ko, hindi siya nagsusinungaling. Hindi siya nagsisinungaling. Ibig sabihin, pati yung alok niya totoo. Ang lahat ay maaari magkamali. Sa mga oras na to ay wala pa kami nanakaw sa inyong samahan. Ano, tatanggalin mo na ba ito at magkukunwaring hindi mo makikita kung ano ang susunod na mangyari? Kung gagawin mo yan. Nasa ng ibang panauhin. Huh? Nandun din ang mga kasamahan namin. Ganun ba? Patawad at hindi ko alam yon. Bakit nyo sila tinapos? Dahil kasama yun sa plano. Ilang buhay nang sinaing ninyo! Nagdahil lamang sa makasarili ninyong plano! Tama na, Kurapika ka. Dahil ligtas na ang mga kayamanan, wala na akong pakialam sa taong yan. Ang gagawin ko na lang ay ipasa siya sa komunidad. Huwag niyong kalilimutan. Ang misyon natin ay mapangalagaan ang kaligtasan ng ating boss at maibigay ang mga bagay na gusto niya. Tatawag lang ako. Ibig sabihin, hindi pa rin malinaw ang ating kasunduan. Hindi ako nakikipagkasundo sa tulad mo. Tigilan mo na yung kadadaldal mo at baka hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ito si Dardzorn mula sa pamilya ng Nostrad. Nahuli ko na yung isa sa mga umatake sa subastahan. Ipapasa ko na siya sa inyo sa lalong madaling panahon. Talaga? Paano nangyari yun? Samantala yung mga Inju, walang nagawa sa kanila. Tsaka ako nasasabihin, magpadala ka na lang ng tao dito. Kahit yung mga Inju walang nagawa. Oo, ang lahat ng mga Inju ay ubos na ngayon. Makinig ka muna sa akin, Yoryo! Ang tawag dyan ay 10! Ha? May iba pa magagawang nen? Huwag ka na magtanong, nagsisimula ka pa lang!
Huwag niyo sabihin na master niyo na rin to. Ako, napakadali lang yan eh. Hindi ba, Gon? Yoryo, alam kong magagawa mo rin yan kaagad. Sana nga tama ka. Ayoko na. Sa akin tama ng 10. Alis muna ako. Saan ka pupunta? Ano pa? Mamamasyal. Kaming gabi na. York New City. Ang syudad na hindi natutulog. Para sa makasing edad ko, nagsisimula pa lang ang araw. Yoryo, Ano? kapag nakita mo si Kurapika, papuntahin mo naman siya dito. Alam namin marami siyang trabaho, pero gusto na siya makita ni Gon eh. Bakit ba ang batang paslit ay napakalupit mag-utos? Dapat na sinasabi mo, pakidala siya dito, Ginoong Leorio. Hindi ako paslit ni Yoryo ah. 10 pa lang ang yung natututunan, samantalang ako, alam ko na lahat yan. Ikaw naman, para saan ba't matututunan ko rin lahat yan? Matulog na kayo na maaga para bumilis ang paglaki nyo. Ikaw talaga. Sana makita niya si Kurapika. Hindi to Whale Island, kaya imposibleng mangyari yun. Pero hindi natin alam, malay mo. Sigurado kalapin niya tayo. Kaya ka nga bumili ng telepono eh, tsaka pinadala mo sa kanya ang numero mo, hindi ba? O paano, mag-internet muna tayo habang wala si Yoryo. Malay mo makakita tayo doon ng mga larawan ng mga babae magaganda. Gusto-gusto yun sa mga tulad nitong Mumurayang Hotel. Kaya maglibang na lang muna tayo. Kaya ng plano. Magkita sa lugar na yon. Darating na dito ang mga tauhan ng komunidad. Ako na muna ang magbabantay sa kanya dito. Kaya magpahinga na lang muna kayo. Pero dapat tayong maging maingat. Siguraduhin yung painumin siya ng gamot para hindi siya makakilos. Darthorn, Ano yun? meron lang akong kakausaping tao. Lalabas muna ako. 2 oras lang. Sige, basta huwag kang lalampas sa oras na binigay mo. Salamat. Masyado ka naman maaga. Napakatamlay yata ng iyong itsura. Makalipas ang 6 na buwan, ibang-iba ka na ngayon. Sa palagay ko'y nahirapan ka. Kiluwa! Sandali! Kiluwa! Ha? May sinasabi ka ba? Sisimula pa lang magagandang party ko. Ayaw mo ba manood? Wag na lang. Bahala ka. Ang ganda-ganda nito eh. Aba, gising pa pala kayo? Yoryo! Kumusta? Hindi mo ba siya nakita? Namasya lang naman ako, hindi ba? Alam ko. Siya nga pala, Gon. Hindi ba sabi ko matulog ka na maaga? Bakit hindi mo gayahin si Kilua? Ha? Paano? Kiluwa! Mandaraya ka talaga ha? Magbunong braso tayo bukas ng umaga. Kapag hindi ka natulog, manghihina ka. Magandang gabi. Sige, magandang gabi. Huwag kang maglala. Wala akong balas na makipaglaban sa iyo ngayon. Ayokong mag-aksaya ng panahon. Kaya magmadali ka kung meron kang sasabihin sa akin. Ganun ba? O sige. Mahigit sa 10 ang miyembro ng grupo ng Spider. Madali silang mapansin. May tattoo sila sa likod. Minsan nagpapalit sila ng tao. Kung matatalo ng aplikante yung dating miyembro,
Maaaring nila itong palitan. Ang isa pa ay kung magbabakante ang posisyon. Ang kanilang trabaho ay magnakaw at pumatay. Paminsan-minsan, nagkakawang gawa sila. Hanggang doon lang ang alam ko. Ilang taon na rin na nakararaan nung sumali ako sa Spider. Yun ay nung talunin ko ang ika-4 na miyembro ng kanilang grupo. Merong tumutol. Nung hamunin ko na ang kanilang pinuno, nahirapan akong gawin yun. Ang higpit kasi ng kanyang gwardiya eh. Ang pinakakonti niyang bantay ay 2. Kapag natapos na ang aming trabaho, bigla na lang siya naglalaho na parang namatay na kandila. Kaya ang konklusyon ko para sa ating dalawa, hindi mo ba naiisip mahirap matupad ang ating gusto na nag-iisa? Anong suggestion mo? Gusto mo ba sabihin ko ang kakayahan ng bawat miyembro? Kaya lamang, 7 lang sa kanila nalalaman ko eh. Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Nandun sa basement. Hindi mo ba siya tinatapos? Hindi. Ginamitan ko lamang siya ng gamot. Bagay sa'yo ang suot-suot mo. Hindi talaga ako makapaniwala noong marinig kong dinukot ka ng mga hampas lupang yon. Mahina kasi yung guide natin kaya umabot sa ganito. Tumigil ka dyan. Gusto mo bang tayin ko yung bibig mo? Wag na, salamat na lang. Shizuko, simulan na natin. Teme-chan, higupin mo ng lahat ng lason na nasa loob ng katawan ni Uvon. Ito yung... Tapos na paghikop. Humanda sa akin yung gumagamit ng kadena. Pagbabayaran niya ang ginawa niya. Hindi ako titigil hanggat hindi naubos ang kanyang mga kasamahan. Hindi ka makakalis ng basta-basta sa lugar na ito. Kahit 1 minuto, hindi 30 segundo, manatili ka dito. Ano masasabi mo? Makikipagtulungan ka ba sa akin? O gagawin mo mag-isa? Hisa ka. May tatanong ako sa'yo. Alam mo ba kung nasan ang mga pulang mata? Kailan nangyari yung insidente? 5 taon na. Pasensya na, pero nangyari yun bago ako sumali sa grupo. Ang lahat ng mga nakukuha ay binibenta ng pinuno matapos niyang pagsawaan. Sa palagay ko, kasali dun yung mga pulang mata. Wala na akong ibang nalalaman. Isa lang ang masasabi ko. Hanggat hindi napipisa ang ulo, sigurado buhay pa rin ang gagamba. Sagutin mo. Ako ito. May problema, Kurapika. Nakawala ang tihak. Ano? Mag-isa niya? Hindi. Mukhang nakarating na dito ang ibang mga miyembro ng Generyodan. Nagpanggap sila mga tauhan ng komunidad. Nakapasok sila nung may tumawag sa pinuno. Sigurado ang ating pinuno ay... Nakatakas na sila. Masyado kasing maingay to sing Uvon eh. Nagsakripisyo siya para makatakas sa kanyang mga kasamahan. Bumalik na tayo tapos ng ating trabaho. Tapos na tayo sa mga Inju. Nakuha na rin natin ang kayamanan. Hindi maaari. Sabihin mo sa ating pinuno, hindi ako makakabalik hanggat hindi nagbabayad sa akin yung batang gumagamit ng kadena. Kasama ko si Basoy papunta sa Pattern B. Bumalik ka na dito. Sige. Mukha yata mahihirapan na akong istorbohin ka ngayon. Gusto ko magtulungan tayo, pero hindi ibig sabihin na magsasama na tayo. Ang gagawin lang natin ay papalitan ng impormasyon. Kung hindi magtutugma ang ating kondisyon, hindi kita pipilitin na makipagtulungan sa akin. Madali lang, di ba? Anong sagot mo? Bukas, magkikita ulit tayo.